Isang araw noong Hunyo 2013, namimili ang isang ina kasama ang kanyang 3 batang anak na babae sa isang Dollar General sa Jacksonville, Florida sa Amerika. Mahirap ang buhay para sa kanila at mahinahong ipinaliwanag ng ina sa anak na hindi niya kayang bumili ng isang bestida para dito. Subalit tila hulog ng langit ang isang may edad ng lalaki na nag-alok na ibili ng damit ang bata dahil alam daw niya ang hirap na pinagdadaanan ng pamilya at nais niyang makatulong. Sa kabila ng pag-aalinlangan, pumayag ang ina at sila ay tumungo sa isang Walmart sakay ng van ng lalaki. Sa sumunod na 2 oras ay nakuna ng mag-iina na namimili habang nakatanaw sa kanila ang nagmamagandang loob na estranghero. Sa paglalim ng gabi, naisipan ng lalaki na bumili ng makakain sa isang McDonald's sa loob din ng Walmart at inaya niya ang isa sa mga bata. Pinayagan naman siya ng ina, siguro dahil malapit lang naman ang fast food at marahil ay nakuha na ng lalaki ang kanyang tiwala. Pero sa halip na sa McDonald's, nakunan ang lalaki na palabas ng Walmart kasunod ang walang kamuwang-muwang na paslit. Iyon na nga ang huling beses na nakunang buhay ang bata dahil ang akala nilang Good Samaritan ay isa palang bagong layang kriminal, isang registered sex offender na ang target ay mga kabataan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang kasamaan ay umabot na sa sukdulan. Ito ang kaso ni Cherish Periwinkle. Si Cherish Lily Periwinkle ay pinanganak noong December 24, 2004 sa Orlando, Florida, USA. Itinuring siyang best Christmas gift ever ng kanyang mga magulang na sina Rain Periwinkle at Billy Jarreau. Si Rain ay meron na noong isang anak sa dati niyang partner. Hindi nagtagal pagkasilang kay Cherish ay naghiwalay din sina Rain at Billy. Lumipat ang mag-ina sa Jacksonville at nag-umpisa ang kanilang laban para sa kustodiya ng anak. Inilarawan si Cherish bilang isang masayahin, malambing at masunuring bata. Noong 2013, bumukod na ang kanyang ate at si Cherish ay nanirahan kasama ng kanyang ina, ng kanyang stepfather na si Aaron Pearson at ng kanyang 2 nakababatang kapatid na babae. Hilig niyang makipaglaro sa mga ito ng teacher-teacheran at magbike malapit sa kanilang bahay. Problemado man sa pera ay mukhang masaya naman daw ang pamilya ayon sa kanilang mga kapitbahay at lagi nilang nakikitang kasama ni Rain ang kanyang 3 batang anak. Noong June 21, 2013, tumungo si Rain at ang kanyang 3 anak sa Dollar General para mamili ng ilang gamit. Partikular na ng isang bestidang isusuot ni Cherish kinabukasan para sa kanyang pagbisita sa ama na nasa California. Subalit nang nasa loob na sila ng tindahan, walang makita si Rain na pasok sa kanyang budget kaya sinabi niya sa anak na hindi sila makakabili ng bagong damit. Nagkaroon din siya ng maikling pakikipag-usap sa tindera roon at ipinahagi niya nga ang kanilang kakapusan sa pera. Pasado 8:00 ng gabi, sa kanilang paglabas ng Dollar General, nilapitan sila ng isang may edad ng lalaki na nagpakilalang si Don. May puting buhok at ngiti sa kanyang mga labi. Kinausap nito si Rain at sinabing narinig niya ang mga hinaing nito at gusto niyang bilhan ng bagong bestida at ilan pang pangangailangan ang kanyang mga anak. Mayroon naman na siyang $150 na gift card sa Walmart at gusto niyang gamitin na lang ito para sa mga bata. Noong una ay nagdalawang isip si Rain pero nang sabihin ni Don na napagdaanan niya na rin ang parehas na sitwasyon at gusto niya lang makatulong, unti-unting bumaba ang depensa ng ina. Tuluyan nang napapayag si Rain nang sinabi ng lalaki na pupunta rin sa Walmart ang asawa nito at ipapakilala niya ito sa mag-iina. Sumakay si Rain at kanyang mga anak sa puting van ni Don at pumunta nga sila sa Walmart. Dahil puno roon ng CCTV cameras, maraming beses nakuhaan ng mag-iina na namimili kasama si Don. Ipinagtaka naman ni Rain ang nag-iisang bagay na kinuha ng lalaki at inilagay sa kanilang cart. Isang rolyo ng lubid. Makalipas ang halos 2 oras ay hindi pa rin dumarating ang sinabi ni Don na kanyang asawa. Kaya medyo nagduda na si Rain at sinabi sa lalaki
na siya na lang ang magbabayad at uuwi na lang sila. Mabilis naman siyang pinigilan ni Don at sinabi nito na bibili muna siya ng kanilang makakain sa McDonald's na nasa loob lang din ng Walmart. Niyaya niya si Cherish na samahan siya at gusto naman ng bata kaya pinayagan siya ng ina. Dito na makikita sa CCTV na naglakad palabas ng Walmart si Don kasunod si Cherish. Nahagip din sila na sumakay sa puting van at umalis sa lugar. Wala naman sa mga nakakita sa kanilang na alarma dahil mukhang komportable naman ang bata kay Don at nakita na silang magkasamang dumating at namili. 30 minuto ang lumipas, pasado 11:00, nang ma-realize ni Rain na hindi pa bumabalik si Don at ang anak. Dali-dali siyang pumunta sa McDonald's pero nalaman niya na sarado na pala ito bago pa man umalis sina Cherish. Noon na binalot ng matinding kaba at panik si Rain. At siya ay tumawag na nga sa 911. Hi, at Walmart. I went to I think my daughter's been taken. What do you mean? Taken by a stranger. I can't find her. I met a man today at Dollar General. He saw that I was struggling to buy them some clothes. He drove us here to buy us some clothes, and the only reason I went with him because he said his wife was going to be here. Okay, and she was last seen with this man? Ibinahagi rin ni Rain sa operator na masama na daw ang kutob niya sa lalaki noong umpisa pa lang. Napansin niya daw ang atensyon na binibigay nito sa 8 taong gulang na si Cherish. Sa katunayan, 2 beses umanong sinamahan ng lalaki ang anak sa fitting room at gusto pa umano nitong bilhan ng bata ng sapatos na may takong, yung pangdalaga. Sa kabila nito, hindi pa rin inilayo ni Rain ang mga anak kay Don. Dahil ayaw niya daw isipin ito na overprotective siya at nasasayangan nga din daw siya sa alok na tulong ng lalaki. Agad na rumesponde sa Walmart ang mga pulis at kinunan ang mga detalye si Rain. Aniya, hindi daw niya matandaan ang suot ni Don pero nailarawan niya ang itsura nito. Hindi rin daw niya nakuha ang plaka ng van ng lalaki pero nasabi niya na ito ay puti, nakakover ang mga bintana kaya madilim sa loob at pirming nakarecline ang passenger seat nito. Malaki ang naitulong ng nagkalat na CCTV sa Walmart pati na rin sa Dollar General kung saan nagkakilala sina Don at Rain. Nakita ng mga pulis ang interaksyon ng lalaki sa mag-iina, pati na rin ang itsura nito at ng kanyang sasakyan, na isa pa lang puting 1998 Dodge van na may Florida plate number na BCBK 32. Bago maghating gabi ay naglabas na ang mga otoridad ng be on the lookout para kay Cherish at sa nasabing van. Sa kabila ng maliwanag na panganib kay Cherish, 6 na oras pa ang lumipas bago maglabas ng Amber Alert ang pulisya. Ang Amber Alert ay isang mensahe tungkol sa pagdukot sa isang menor de edad na kinakalat sa publiko sa lahat ng posibleng paraan. Sa text, sa email, sa mga TV at radio stations, maging sa Google at Facebook. Dahil ito ay dinisenyo para hingin ang kooperasyon ng publiko, isang requirement sa paglabas ng Amber Alert ay mayroon dapat sapat na description ng biktima, ang dumukot o ang sasakyang ginamit sa pagdukot. Ang iba pang requirements ay dapat ang dinukot ay 17 years old pababa, na sigurado ng mga otoridad na may pagdukot nga na naganap at may mataas na banta sa kaligtasan o buhay ng biktima. Kung titignan ang sitwasyon ni Cherish, naroon naman ang lahat ng requirements kaya marami ang kumwestiyon sa desisyon na ipagpaliban ang pag-issue ng Amber Alert. 3:30 ng umaga ng pangalanan ng suspect sa pagdukot kay Cherish. Ang 56-year-old na si Donald James Smith, isang registered sex offender na kakalaya lamang. Pinaigting pa ang paghahanap kay Cherish at di nagtagal sa tulong ng isang concerned citizen na timrehan ng pulisya tungkol sa posibleng kinaroroonan ng van ni Donald. Ayon sa 911 caller, nakita umano nila ang isang kahina-hinalang van na nakapark sa medyo tagong lugar malapit sa isang ilog. Nang siya ay tumawag ay nakaalis na daw ang van, pero malakas ang kutob nila na kung sino man ang nagmamaneho ng van ay maaaring may itinapon roon. Base sa tip na ito ay natrack ng mga alagad ng batas kung nasaan ng van.
Nagkaroon ng sandaling habulan pero pasado 9:00 ng umaga ng June 22 ay sumuko rin si Donald. Subalit hindi niya kasama si Cherish. Pagkababa ng lalaki mula sa sasakyan, kapansin-pansin na basang-basa ang suot nitong damit. Nang makita ito, napasigaw ang isang officer ng, "Oh my God, she's in the water." Hindi nga nagkamali ang nasabing officer dahil sa isang ilog sa likod ng isang simbahan, natagpuan nila ang wala ng buhay na si Cherish. Ito ang parehas na lugar kung saan nakita ng 911 caller na nakaparada ang van ni Donald. Nang makita si Cherish, siya ay nakahiga sa kanyang gilid. Parte ng kanyang katawan ay nasa tubig. Wala siyang saplot at nakita malapit sa kanyang katawan ang orange dress na kanyang suot noong siya ay dukutin. May nakita ring tipak ng aspalto sa ibabaw ng katawan ng bata na pinaniniwalaang nilagay roon para mailubog ang munting katawan nito. Sa crime scene ay nakita rin ang mga tire tracks na tugma sa mga gulong ng van ni Donald. Sa presinto, pagkabasa ng kanyang mga karapatan ay tinanong ng mga investigador si Donald kung nais niya bang sagutin ang mga tanong tungkol sa pagdukot at pagpatay kay Cherish. Tumangging magsalita ang lalaki at walang pinakitang pagsisisi o kahit anong emosyon. Sa katunayan, nang maiwan siyang mag-isa sa interview room ay nakatulog pa nga ito. Pero para sa mga nakakaalam ng mahabang criminal history ni Donald, ang kawalang konsensya nito ay hindi na nakakagulat. Si Donald James Smith ay pinanganak noong taong 1956 at ayon sa mga ulat, siya umano ay lumaki sa isang pabaya at mapangabusong pamilya. Hindi pa teenager si Donald ay ilang beses na siyang inireklamo dahil sa pamboboso at simula noong 1970s, ilang beses na siyang naaresto dahil sa iba't ibang sex crimes at halos lahat ng kanyang biktima ay mga menor de edad. Noong 1990s, nakulong siya ng 6 na taon para sa kasong attempted kidnapping ng isang 13 anyos na babae. Sa kabila ng pag-flag ng state psychiatrist kay Donald na malaki ang posibilidad na siya ay mag-re-offend, napalaya pa rin siya. Pagkalaya ay patuloy pa rin nga sa kanyang masasamang gawain si Donald at sa katunayan, isa siya sa pinakaunang nailagay sa sex offender registry website na inilunsad sa Amerika noong 2007. Sa kabila nito, paulit-ulit pa rin ang pag-target ng lalaki sa mga kabataan. At 3 linggo lang bago niya patayin si Cherish, kakalabas niya lang muli ng bilangguan dahil nagtangka ulit siyang tumangay ng isang bata. Ikinagalit ng marami ang paulit-ulit na pagpapalaya kay Donald dahil maliwanag naman na hindi siya nagsisisi at wala sa kanyang nakitang pagbabago sa loob ng maraming taon. Dapat daw ay hindi na siya hinayaang maging parte muli ng lipunan, lalo't ang kanyang tinatarget ay mga bata. Hindi man nagsalita sa kanyang interogasyon, walang preno naman ang bunganga ni Donald nang makausap niya ang kanyang ina habang siya ay nakadetene, na nai-record naman ng mga otoridad. Noong una, dininay ng lalaki na siyang pumatay kay Cherish. Sabi niya pa nga, napakaraming kamera sa Walmart kaya hindi daw siya gagawa ng krimen doon. Hindi daw siya ganon katanga. Subalit nang humaba pa ang usapan, unti-unti nang lumabas ang ilang piraso ng katotohanan. Ayon kay Donald, habang namimili ay lapit daw ng lapit si Cherish sa kanya, kahit sinabihan niya itong bumalik sa kanyang ina. Gusto niya daw iwan ng mag-iina noon dahil magulo daw ang mga ito at baka magpahatid pa sa kanya pauwi. Sinabi niya raw na bibili siya sa McDonald's para matakasan sina Rain, pero sumunod daw sa kanya si Cherish at nagpumilit na sumama. Inamin ni Donald na gumamit siya ng ipinagbabawal na gamot sa CR ng Walmart habang nagsha-shopping ang mag-iina. Nang sumakay daw si Cherish sa kanyang van ay nagpanik siya dahil isa nga siyang registered sex offender at bawal siyang lumapit sa mga bata. Baka raw makasuhan siya ng kidnapping at ayaw niyang makulong ulit kaya wala raw siyang ibang choice kundi dispatchahin si Cherish. Itinanggi niya naman na pinagsamantalahan niya ang paslit. Sa kanilang pag-uusap, inutusan niya ang ina na dalhan siya ng mga libro tungkol sa mental disorders at nagpahiwatig siya na gagawin niyang depensa ang insanity.
Bukod sa conversation na ito, pasikreto ring inirecord ang usapan ni Donald at ilan niyang kakosa. Hindi ko na idedetalye ang usapan nila dahil masyado itong perverted, pero maririnig kung paano i-sexualize ni Donald ang mga bata. Sinabi niya na iyon daw ang kanyang target at, quote-unquote, I'd like to run into her at Walmart. Si Donald Smith ay kinasuhan ng first-degree murder, kidnapping, and sexual battery of a person under 12 at siya ay nag-plead ng not guilty. Dahil ang krimen ay nangyari sa Florida, kapag napatunayang nagkasala ay maaari siyang mahatulan ng life imprisonment o death penalty. Ang posibilidad ng capital punishment ang nagpatagal sa paggulong ng kaso at na-delay ang trial ng 5 taon. Sa panahong yon, bukod sa pagluluksa kay Cherish, binawi rin kay Rain ang kustodiya ng kanyang 2 batang anak. Lumaban si Rain para maibalik sa kanya mga bata, gayon din ang kanilang ama na si Aaron, na noon ay hiwalay na kay Rain. Pero hindi pumanig sa kanila ang korte at nanatili ang 2 bata sa foster care hanggang sa tuluyan na silang ampunin ng kapatid ni Rain na naninirahan sa Australia. Hindi nga lang isa kundi 3 anak ang nawala kay Rain at bukod pa dyan, matinding kritisismo rin ang kanyang kinaharap dahil sa kanyang mga naging maling desisyon na humantong sa nangyari kay Cherish. Pebrero taong 2018 nang maganap ang trial ni Donald Smith. Naging mahirap at emosyonal ito para sa lahat, lalo na nang ipakita ang mga injuries ni Cherish. Mangyak-ngyak ang medical examiner nang sabihin niya kung gaano karami ang nakitang pasa sa mga binti at dibdib ng bata at ang matinding injuries na kanyang tinamo nang siya ay halain. Binawian ng buhay si Cherish dahil sa pananakal na sa sobrang tindi ay dumugo ang mga mata nito. Nang marinig ito, walang mapagsidlan ang hinagpis na nagmamahal sa biktima, lalo na ng kanyang mga magulang. Pinaniniwala ang umpisa pa lang na makita ni Donald si Rain at ang kanyang mga anak ay tinarget na nito si Cherish. Matapos tangayin ng bata, malamang ay sa likod ng van siya ginahasa at pinatay ni Donald. Sa dami ng ebidensya laban sa akusado ay hindi na nag-abala ang depensa na tumawag ng mga testigo o kahit na mag-cross-examine. At gaya ng inaasahan ng lahat, matapos lang ang 15 minutos ay nilabas na ng jury ang kanilang hatol na guilty para kay Donald Smith. Dahil sigurado ng depensa na mapapatunayang nagkasala si Donald, nag-focus na lang sila sa sentencing hearing nito na ginanap noong May 2018. Ang layunin nila ay maisalba ang kliyente mula sa parusang kamatayan. Dito, tinawag nila bilang testigo ang isang forensic psychologist na nag-examine kay Donald at diniagnose nga niyang lalaki na mayroong antisocial disorder, borderline personality disorder, clinical depression, severe cocaine disorder, at pedophilia disorder. Bukod sa kanyang substance abuse at maraming sakit sa pag-iisip, sinisi rin ng depensa ang pang-abuso at pagpapabayang naranasan ni Donald noong kanyang kabataan. Noong 8 years old daw ito ay pinagsamantalahan siya ng 2 mas nakatatandang menor de edad at ilang beses din umano siyang ginahata sa kulungan. Dinagdag din nila ang karahasang kinamulatan ni Donald sa sarili nitong pamilya. Para naman sa prosekusyon, idiniin pa nila kung gaano kamapanganib si Donald sa pamamagitan ng pagtestigo ng ilan sa kanyang mga naging biktima. Inilarawan nila ang matinding takot na iniwan sa kanila ng ginawa ng lalaki. Bago magdesisyon ng jury, pinaalala ng state attorney ang mga dahilan kung bakit nararapat kay Donald ang death penalty. Una, ginawa niya ang pagpatay kasabay ng iba pang seryosong krimen na kidnapping at rape. Ang biktimang si Cherish ay mas bata sa edad na 12 na mas nagpatindi pa sa krimen. Pinatay din si Cherish para mapagtakpan ang pangahalay at ginawa ito sa napakalupit na paraan. Binanggit din ang napakahabang criminal history ni Donald. Hindi naman nabigo ang prosekusyon at pinatawan nga si Donald Smith ng parusang kamatayan. Ilang beses sumubok na humingi ng bagong trial si Donald pero lagi siyang bigo. Sa kasalukuyan, sa edad na 70, nananatili si Donald Smith
sa Florida death row. Anong masasabi nyo sa kasong ito? Particularly, ano ang inyong opinyon sa kritisismong natanggap ni Rin matapos ng nangyari kay Cherish? I would love to hear your thoughts dyan sa comment section. Don't forget to like and share this video and subscribe to my channel for more content like this. Salamat po sa panonood at ingat tayong lahat. Bye!